Samantala, pamamahagi ng cash relief assistance ng DSWD Davao Region sa jeepney drivers naging maayos. Pero halos 200 unclaimed assistance na itala. Si Regine Lanuza sa sentro ng balita. Matagal nang hinihintay ng jeepney driver na si Danilo na dumating ang ayuda para sa kanilang mga driver. Kaya nang makatanggap ito ng text message na maaari na niyang makuha ang cash relief assistance, agad siyang nagtungo sa Agdao Public Market kung saan isinasagawa ng Department of Social Welfare and Development 11 ang cash payout. Ayon sa kanya, hindi na siya namasada at alas 6 pa lang ng umaga ay nakapila na siya. Matapos makuha ang ayuda, agad siyang bumalik sa pamamasada. O kayo kay mahal ba kayong krudo ron? Labi na ako diesel, mahal kayo. May na lang makadak dungag-dungag sa mua. Ayon sa DSWD-11, matagumpay ang unang araw ng distribusyon at kaunti lamang ang naranasang problema kumpara sa nangyaring distribusyon ng ayuda para sa mga tricycle drivers. Sa unang araw ng distribusyon, nasa 1,000 benepisyary sana ang target na mabigyan ng tulong pinansyal, ngunit nasa 809 na drivers lang ang kumuha. Ayon sa DSWD-11, na maaari pang makuha ang unclaimed subsidies sa huling araw ng distribusyon. Ang mga dahilan kung bakit may mga unclaimed, isa doon, yung hawak nilang lisensya ay non-professional. So hindi talaga natin ibibigay yun. Yung iba naman, hindi talaga pumunta. Pangalawa, yung iba naman, nagpadala lang ng proxy. So hindi natin pwedeng ibigay yun. Inamin ng DSWD-11 na may natanggap ang kanilang tanggapan ng mga reklamo sa social media na mga di umano di nakatanggap ng ayuda. Paglilinaw ng opisyal, may sinusunod umanong proseso at hindi basta-bastang ibinibigay. Mas mabutian niyang lumapit sila sa kanilang mga employer na siyang makikipag-ugnayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nagbibigay ng listahan sa kanilang tanggapan. Kadalasan, ang natatanggap ng reklamo ay mula sa mga taxi driver, food delivery riders at iba pa. Una-una, pag delivery food driver ka ng malalaking kumpanya, alam namin ang opisina talaga yan nasa Maynila. So dapat nakipag-ugnayan na sila sa LTFRB, Central Office, para automatiko na maisali nila yung lahat ng driver nila, hindi lamang sa Davao, kundi sa buong Pilipinas. Gayunpaman, inaasahan ng tanggapan na mananatiling maayos at payapa ang pagsasagawa ng cash payout sa mga susunod na araw. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.